masama. Merong mga pagkain na maraming good fats. So, may good fats at bad fats. Tuturo natin yung mga good fats ngayon. Yan. Itong mga pagkain to, very fatty yan, ha? Pero healthy naman para sa'yo. Yung sinasabi natin bad fats, alam nyo na to, yung mga pork chop, yung taba, sinigang na baboy, o sa steak, yung mga taba, mamantika, yun ang medyo bad fats, di ba? Pero merong good fats eh. Ayon sa American Heart Association, dapat 10% lang ang saturated fat. Pero merong mga pagkain, may saturated fat na pwede naman. Tingnan natin ha. 8 to. Number 1, mani. Ang mani, maraming taba. Okay? Marami siyang healthy fats. Bukod dito, marami siyang fiber, marami siyang magnesium, marami siyang protein, tsaka vitamin E. Yan. So, basta wag lang masyado maalat at wag lang maraming mantika, itong mga mani, very healthy po. Mga 1 dakot sa isang araw, mga 1 ounce. Ganyan. So, itong healthy fats na protein, vitamins, and minerals, actually, okay lang naman yung nilagang mani. Wag lang masyado maalat. Nakakatulong sa sakit sa puso, sa diabetes. Meron nga malaking pag-aaral to, 373,000 people. Yung mahilig kumain ng mani, mas maganda ang timbang at mas hindi nagkakasakit sa puso. Healthy fats kasi. Parang ano siya eh, gulay, di ba? Parang lahat nakasiksik yung vitamina dito eh. Sobra nakasiksik yung vitamins and minerals dyan sa mga mani. Yan, maraming benefits ang fats. Number 2 na very fatty food, avocado. Alam nyo, ang avocado, 80% fat siya. Ganyan siya karaming fat to. So, mas mataas pa nga yung fat niya sa mga karne, di ba? Bukod dito sa healthy fats, marami siyang potassium, 15%. Marami siyang antioxidant. Pero yung mahilig kumain ng avocado, hindi tumataas ang cholesterol, bumababa pa. Ayan, 100 grams of avocado, 14 grams of fat siya, and 160 calories. Medyo nakakataba lang. Pero ang fats niya ito, monounsaturated fat, oleic acid, anti-cancer, antioxidant. Maganda sa mata, may lutein, maraming potassium, at pampaganda ng balat. Avocado. Fats niya, ang taas 14 grams. Pero good fats siya. Healthy dose of monounsaturated fat, pampababa ng cholesterol, mataas pa sa fiber, moisturizer sa balat. Yung mga gusto gumanda ang skin, di ba? Kailangan natin ng mga fatty acids yan eh. Maganda ang avocado. Pampaganda rin yan. Huwag lang lagyan ng maraming condensed milk at asukal. Number 3, Pinoy na Pinoy, kesong puti. Okay, mahilig ba kayo sa kesong puti? May normal keso, kesong puti, white cheese. Usually, Carabao milk ang ginagamit para gumawa ng kesong puti. Pero yung iba ginagamit goat milk or cow's milk. Mas nutritious ang Carabao milk. Okay? Actually, kahit marami siyang fats, hindi siya nakakataas ng cholesterol eh. Ayan, marami siyang protina kasi gatas siya. Marami siyang calcium, di ba? Gatas para sa buto. Calcium, may iron, may phosphorus para sa buto. At marami pa makukuha mo dyan sa Carabao milk. Kesong puti. Yung normal na keso, questionable yung benefit, okay? Kasi maraming pag-aaral nagsasabi yung mga very commercial na nabibili lang natin na keso. Yung iba parang puro na lang asukal at hindi talaga tunay na keso. Pero yung, tingnan nyo na lang yung nutritional value, okay? Basta yung tunay na keso, good quality, tignan nyo yung nutritional value, dapat mataas siya. Kasi gawa siya sa gatas eh. Yung magandang keso, mataas dapat sa calcium. Mataas sa vitamin B12, phosphorus, selenium, at iba pang nutrients. Mataas din siya dapat sa protina. Ayan, 6 grams of protein dapat. So, yung tunay na keso, tingnan nyo lang yung nutritional value. Pag mataas ang mga vitamins and minerals niya, okay yung kesong yun. Pero yung commercially available na mumurahin na ingat po tayo. Baka kasi hindi rin ganun ka-healthy.
Health benefits of cheese, sabi ko parang taas siya sa calcium and phosphorus, ayan, bone strength, muscle, bawas diabetes, maganda sa tiyan. Number 4 na mataba, na high-fat food, egg yolk, tsaka egg. Okay, ang itlog, very healthy, di ba? Sinasabi ko sa inyo. Pero syempre, yung pula ng itlog, pinag-iingat natin. Ang recommended naman kung meron kang sakit sa puso, siguro at most, 1 egg in a day. Yun lang. Sa isang linggo, baka araw-araw isa, o sa isang linggo, 5 itlog lang sa isang linggo. Huwag naman araw-araw 2 ng 2. Kung gusto nyo maraming itlog, 2 itlog in a day, pwede, egg white lang. Huwag masyado yung egg yolk. Pero actually, yung egg yolk, pabago-bago yung pag-aaral. Lately, pati yung cholesterol ng egg yolk, baka hindi naman ganun kasama eh. Pero hinay-hinay pa rin tayo. Ang maganda sa itlog, mataas siya sa choline. Ito, bihira ang pagkain na may choline. Ayan, 90% ng tao kulang sa choline. Ang isang itlog may 27% ng choline. Napakaganda. Pampapayat pa siya. Mataas sa protina. Parang complete food siya eh. Vitamin D, dog. Ito, vitamin D. Bihira ang may vitamin D. Bihira ang may choline na pagkain. Itong itlog, meron yan. Kaya ang choline, maganda yan sa nerves, sa utak natin. Tingnan nyo yung benefits ng egg. Ang tataas ng mga component niya. Vitamin A, 17%. Ang taas niya dito, tingnan nyo, molybdenum, 37%. Phosphorus, 15%. Selenium, 55%. Choline niya, ang taas, 53%. May omega-3 pa siya. Tapos meron pa siyang vitamin B12, B9, B7, B6. Marami siya talaga. Siksik sa protina at vitamina ito. Kaya kung talagang mahirap lang, itlog na lang. Kung takot tayo sa sakit sa puso, yung egg yolk, medyo 1 a day or a little less. Number 5 na matabang pagkain na healthy, taba ng isda, taba ng bangus, pwede po yan. Omega-3 fatty acids yan eh, di ba? Omega-3, maganda sa puso, maganda sa tibok ng puso, maganda sa utak, less heart disease. Maganda rin sa cholesterol and triglyceride. Pwede kumain ng 2 to 3 servings of fish. Okay? Tuna, salmon, mackerel, bangus, okay lang yan. Tamban, fatty fish. Kung walang mabiling isda, actually pwede na rin yung dilata. Okay? Doon lang sa area na wala na mabili na isda. So, merong mga salmon, mahal to, pero very healthy siya. Mataas yung fats niya, 5.4 grams, pero omega-3 fats siya. Magandang fat siya. Sardinas, pwede naman, wag lang masyado marami. Baka yung iba mataas uric acid, pwede rin naman. May iba lang pag dilata masyado maalat. Pero otherwise, okay na rin yung sardinas kasi mataas sa vitamin B12, D, and calcium. Tuna, tuna in oil, pwede na rin. Mataas din yung fat content niya, 1.4 grams omega-3 fatty acids, protein, and vitamin B. Wag lang araw-arawin. Mga 3 times in a week, pwede na. Number 6 out of 8 na fatty foods, dark chocolate. Okay, ito mataba talaga to. 65% ng calories niya galing sa taba. Okay, pero yung fats niya, good fats naman siya. May antioxidant, resveratrol, sabi nga, pampabata itong resveratrol. Tapos pipiliin natin dark chocolate. Yung dark chocolate kasi 70% cocoa, hindi siya matamis. Gaano karaming chocolate? Isang maliit lang na slice. Mga 30 grams, ganun lang. Siguro kung ganito hanggang 3 or 4 lang. Tofu, okay? Tokwa, high protein. May fat siya, monounsaturated fat, polyunsaturated fat, ang tofu, at 10% calcium. 11 grams of protein. Napakaganda, tokwa. Diba? Ito yung vegetarian, veggie meat eh. Ako may ligaw sa tokwa. Ayan. Cholesterol free, low sodium, high protein, high fat, pero good fat naman siya. Kaya maraming benefits ng tofu, pampapayat, at iba pa. Yan, marami siya, pambaba ng cholesterol. Last, extra virgin olive oil. Okay, maraming oil. Pwede rin naman gumamit ng ibang oil, mga coconut oil, ibang oil. Pero mas konti lang. Wag din masyadong prito. Pero kung
gusto gumamit talaga ng oil na marami-rami sa salad, sa luto, ang olive oil, marami na pag-aaral ng olive oil na mas healthy siya Blood sugar, weight management, heart health, good fats. Mataas ang fats niya, pero kung olive oil ang mas gagamitin kumpara sa butter, margarine, mayonnaise, at full cream milk, mas maganda yung olive oil. Nakakabawas ng sakit sa puso. So yan, anti-inflammatory, antibacterial, olive oil prevents heart disease. Maganda rin sa blood pressure. So itong mga healthy fats na tinuturo ko, nakakabusog, maganda sa blood sugar, maganda sa cholesterol, maganda sa ating katawan. So hindi lahat ng taba masama. Itong mga taba nito, fats pa rin siya Usapan natin na mga problema sa thyroid. Okay? Kung ano yung problema nyo sa thyroid, maraming may ganitong problema, lalo na kababaihan. 3 klase yung sakit sa thyroid. Merong hyperthyroid, yung masyadong active yung thyroid. Merong hypothyroid, masyadong mababa naman yung thyroid. At merong pangatlo, yung mga bukol-bukol. Pwedeng nodule, pwedeng cancer. So, 3 sakit ito sa thyroid. Umpisahan natin yung hyperthyroid. Maraming may ganitong sakit. So, ito po yung thyroid gland natin. Kinakapaan natin yan. Kaya tumingin kayo sa salamin. Very important to Mahirap ma-diagnose ang thyroid gland. Tingin kayo sa salamin, kung may napapansin kayong bukol-bukol o parang lumalaki, tumataba-taba dito, thyroid gland yun. Tapos hinahawakan dito, tapos lulunok. Pag lunok, kung merong gumagalaw o napansin ng kapatid o kaibigan mo na lumalaki, posible goiter yon, lumalaki yung thyroid. Okay, so check your neck. Lalo na kung may mga bukol-bukol, mas masama mga bukol So, 3 yan. Hyperthyroid, hypothyroid, mahina, at merong mga bukol. Yun yung pangatlo. Ayan. Hyperthyroid muna tayo. Lumalaki na sobrang active. Ang trabaho ng thyroid gland natin ay siya yung pinaka parang accelerator. Accelerator siya. Baga sa kotse, siya yung taga-timpla ng bilis ng kotse. Okay? So, pag hyperthyroid, sobra ka sa thyroid hormones, mabilis lahat yung katawan mo. Anong klaseng bilis? Ito, pag malala o lumalaki yung mata, yan ang complication ng hyperthyroid. Ang hyperthyroid, mabilis. Mabilis ang heart rate, sobrang lakas ang kabog. Okay? Mabilis yung isip. Mainitin ang ulo, laging galit. Konting makausap lang, iba na iniisip. Parang nagpa-panic attack, parang nervous na nervous. Ang bilis ng heart rate niya Okay? Feeling niya, parang minsan parang mamamatay na siya. Yan ang lagi sinasabi. Parang mamamatay na ako, hyperthyroid. Pag matutulog, kabog ng kabog yung dibdib, pati yung baro, tumatalon. Pag pinahawak mo ng papel ang hyperthyroid, ganito yung test ng hyperthyroid, papel. Ang hyperthyroid, nanginginig yan. Gumaganyan yan. Pag umahawak ng cellphone, nanginginig sila. Mabilis rin ang bituka. Bituka, mabilis. Ibig tae siya lang tae. Bawat kain, dudumi. Bawat kain, dudumi. 3 times dumudumi. Mabilis. Init na init. Ibang tao, hindi iniinitan. Naiinitan. Kahit aircon, naiinitan. Namamayat. Kasi sobrang bilis ang metabolism ng accelerator, namamayat sila. Papayat sila 5 pounds, 10 pounds, kahit anong kinakain nila. Hindi rin makatulog. Okay? Yung iba natutuwa pumapayat, pero hindi po maganda. Kasi pag hinayaan mo yung hyperthyroid sa sobrang bilis, pwede magka-heart failure, thyrotoxic heart disease. Yan ang komplikasyon. Marami sa nakikinig ngayon, posible may hyperthyroid kayo, hindi nyo lang alam. Baka ang sintomas nyo lang pinapawisan, hyperthyroid pala. Sintomas nyo, mainitin ng ulo, parang laging galit na galit, hyperthyroid pala. O anxiety, nanginginig yung kamay, malakas ang kabog ng dibdib, hyperthyroid pala. Okay? So, para malaman ito, ipapacheck ang T3, T4, TSH. T3, T4, TSH. Pag nalaman hyperthyroid, gagamutin agad. Kasi pag hinayaan to,
thyrotoxic heart disease, komplikasyon sa puso, humihina ang puso, 3 months, 6 months mo pabayaan, delikado. May humihina yung puso, may namamatay. So, yan, no? Lagi naiinitan, pawis na pawis, taas ng blood pressure, taas ng heart rate, nagtatae, hindi nire-regla, okay? Yan ang mga complication natin ng hyperthyroid. So, ang resulta ay mataas ang T3, T4 pag hyperthyroid ka. Yan. Pwede rin magpa-thyroid ultrasound. Ito naman, thyroid ultrasound, usually pang ano to, pang bukol, pang cancer to. Either may nodule, pero pag hyperthyroid, minsan wala naman nakikita. Merong iba, may bukol, may cancer, kaya nag-hyperthyroid, kaya pinapa-thyroid ultrasound. I-check lang na walang mga bukol-bukol na nakatago. 3 ang gamutan kung hyperthyroid. Comment po kayo kung anong gamot nyo. I'm sure, nababasa ko na comment dyan, mga may methimazole, carbimazole, PTU, 3 gamutan, 3 choices. Number 1, tableta. Either methimazole, tapazole, carbimazole, PTU, bibigay. Second option, RAIU, radioactive iodine. May iniinom ka na radioactive material, parang niluluto o sinisira niya yung thyroid mo para hindi ka na mag-hyperthyroid. Okay? At pangatlo, pwede operahan. Babawasan yung thyroid gland para hindi na ma-hyper, konti na lang ititira. So, 1, 2, 3. Sasabihin ko ang pros and cons. Number 1, yung umiinom ng gamot, ito yung pinakasimple. Bibigyan ka ng methimazole, tapazole, 5 mg, kulang ka 5 mg, usually 10 or 20 mg. Merong gumagaling dito, 6 na buwan, 1 taon, iniinom, gumagaling na. Regular check-up sa endocrinologist. Hinig po regular check-up sa endo, kailangan to. Advantage, mabilis, tableta lang, pwede gumaling agad. Pero, meron ding side effect sa iilang tao. Actually, medyo marami side effect niya. Siguro mga 10%, maybe 10 to 20% possible magka-side effect. Pero kung nandun ka sa 80-90% din magkaka-side effect, di walang problema. Diba? Pero pag umiinom kayo ng methimazole, carbimazole, PTU para sa thyroid, may babantayan kayo. Tingnan nyo, nagra-rush ba kayo? Kung sobra daming mga parang eczema, tigil, balik tayo sa endo, palit ang gamot. Arthralgia, sakit ng mga muscle. Isa sa delikadong side effect ng mga thionamides. Isang delikadong side effect ito, agranulocytosis. Babagsak ang white blood cell. So yung mga sundalo ng katawan natin, white blood cell, panglaban, pampalakas ng immune system natin, kumokonte. Kung ang white blood cell dapat 5,000, 10,000, babagsak yan sa 600 na lang white blood cell mo. Pag bumagsak white blood cell mo, wala ka ng defense, magkakasingaw, magkakasakit, magkakalagnat, magkakapulmonya, delikado. Isa yan sa possible side effect lang. Diba? Pero sasabihin niya, ba't binibigay pa ito, Doc, ang daming side effect? Hindi naman lahat nagkaka-side effect. Diba? 80 to 90% hindi naman nagkaka-side effect. 80 to 90% ng tao masaya. Yung 10 to 20% na may side effect, lilipat tayo sa radioactive iodine or surgery. Kasi pag tinigil natin yung gamot, lahat puro radioactive. Lahat puro surgery. Gusto nyo ba agad ito? Radioactive iodine, mas mahal to. I think, I'm not sure how much. Dati mga 20, 30,000. Maganda rin yan. Permanent resolution. Pag may side effect ka sa tableta, dito ka radioactive. Kaya lang, meron ding problem minsan. Siyempre, may radiation. May small chance lang naman. Small chance ng oncogenic, which is cancerous. May konting chance tumaas yung cancer risk mo. Pwede ka rin ma-hypo kasi syempre pag radioactive, usually mas nauubos niya yung hyperthyroid mo. Mag-hypo ka naman. Pero mas okay na yung hypothyroid ka dahil ng radioactive ka kumpara sa hyper. Yung hyper, sobra bilis baga sa kotse.
Imbis na 80 kilometers per hour ang takbo, magiging 160 kilometers per hour. Sobrang bilis. Kung hypo ka, babagal yung takbo ng kotse mo, parang 20 kilometers per hour. Mas madali na gamutin yan, may gamot na lang, ha? Surgery, syempre hindi naman lahat gusto magpa-opera agad. Sino pinapa-opera? Yung mga may halong bukol. Kung may duda tayo, baka may thyroid cancer o kung masyadong malaki na nahirapan na lumunok. O di ba medyo nagbabara dito yun, inooperahan siya. Pero ang opera, hindi rin totally safe. Pwede mawalan ng boses. Pwede tamaan ang parathyroid. Pwede bumagsak ang calcium. Meron din siya mga nakita niyo lahat may pro and con, pro and con, pro and con. Kaya pag titignan to, pinakasimple, tableta muna. Bantayan na lang tong side effect. Yan ang hyperthyroid, ha? Kailangan ipapacheck. Basta yung sintomas niya, mahirap malaman. Parang kinakabahan, balisa. Check nyo lagi, T3, T4, TSH. Pag abnormal yan, pa-check sa endocrinologist. Pag nagamot ang thyroid, halos almost permanent cure yan. Okay? So ito yung gamot ng PTU, 50 milligrams ang dosis 3 times a day. Methimazole, 5 milligrams to 20 milligrams. Follow-up, binabantayan. Usually, 1 to 2 years ang gamutan. Pag na-control na, binababa na yung dose. Okay? Mamaya pag-usapan natin, ano ang pagkain sa hyperthyroid? Okay? Habang hyperthyroid ka, habang hyper ka pa, na umpisa pa lang ang gamutan, diba? Ayaw mo masyado yung maraming iodine. Avoid it. Ayaw mo masyadong iodine kasi marami ka ng thyroid. Mas gusto mo nga yung mga nagsusuppress ng thyroid, mga broccoli, cabbage, cauliflower. Mas okay nga ito para sa'yo. Okay? Next, pag-usapan natin, hypo naman. Mas bihira itong hypo. Usually na hypo na radioactive iodine, na surgery. At meron din tinatawag na Hashimoto's thyroiditis, na-hypo rin yun. So, pag hypo naman, baliktad ang sintomas mo. Diba? Kung ano yung sintomas ng hyper, baliktad. Mabagal ka lahat. Mabagal ang galaw, mabagal tibok puso, mababa ang boses. Yan, no? Mabagal ang pagdumi, 1 linggo na, hindi pa tumatae. Sa hyperthyroid, 3 times a day. Nagbabalat-balat, laging mabagal, pagod, regla, nagloloko, mabagal ang isip. Yung hyperthyroid, mainitin ang ulo, nagwawala, sumisigaw. Ito, laging mabagal, depressed, hindi makafocus. Sa hyperthyroid, pumapayat. Dito, tataba ka sa hypo. Pareho hindi maganda. Ang gamot dito, levothyroxine, thyroid hormone. Ang endocrinologist ang magtitimpla. Mahirap to timplahin. Every 4 weeks, 6 weeks, tinitimpla. Dapat saktong-sakto ang thyroid hormone mo. Kasi pag hindi sakto ang thyroid hormone mo, lalo na sa mga babae, baka hindi kayo magbuntis, baka magkaroon ng complication. Okay? So nakita nyo na ano naman ang pagkain sa hypo? Isa pa palang dahilan bakit na-hypothyroid. Kulang sa iodine na kinakain ng bata pa. Yan, very important. Okay? Pag hypothyroid, di ba, mabagal lahat, di ba? Constipation, joint pain, swelling, carpal tunnel. Kahit teenagers, nag-hypothyroid na. Mabagal ang isip ng bata, mabagal ang paglaki, mas pandak. Kahit baby, sanggol, nag-hypothyroid. Meron congenital hypothyroidism. Kaya po, pag pinanganak si baby, merong newborn screening. Di ba? Alam niyo yan, yung mga bagong panganak. Newborn screening, chinecheck yung thyroid. So, pag ang baby may hypothyroid, hindi lumalaki si baby, ayaw kumain, pangit, iba yung boses ni baby, mahina muscle ng baby. Okay? Usually, yung nanay may sakit din sa thyroid. Ang thyroid problem, hyper or hypo, namamana yan. Kung magulang mo, auntie mo meron, pwede ka magkaroon. Usually, babae ang nagkakaroon ng
thyroid problem. Yung hyperthyroid, hypothyroid, karamihan babae. Pwede rin lalaki. Yung thyroid cancer, pantay. Meron sa lalaki, meron sa babae. Okay? So, pag hypothyroid, delikado din yan. Kailangan kumain tayo ng mga pagkaing mataas sa iodine. Yan ang gusto natin. High iodine foods. Ano ba yung high iodine foods na gusto natin? Yan, mga favorite natin. Lamang dagat, lato. Papakita natin mamaya. Siyempre, high iodine. Iodized salt. Diba? Sa iodized salt, meron na siya. Iodized salt, 300 microgram of iodine na yun. Ang requirement natin, 150 microgram. So, 1 teaspoon of salt, hindi naman pwede puro salt eh. Aalat, high blood tayo. Kaya na po ginawang iodized ang salt kasi nga maraming dati nagkaka-hypothyroid. Noong lumang panahon, marami na hypothyroid. Walang iodine sa kinakain. Kaya yung asin, nilagyan na ng iodine. Kaya diba? Kaya wala nang problema masyado sa hypothyroid. Other sources of iodine is seafoods. Isda, seafood, hipon, crab, alimango, alimasag, lobster, sushi, carrageen, agar-agar, seaweeds, algae, alginate, nori, kelp, lahat yan yung galing sa dagat, mataas sa iodine. Pwede yan sa normal na tao para hindi magka-hypothyroid. Okay? Ang mga milk, dairy, cheese, egg, meron din iodine. So, yun na po. Ha? Sana nakatulong yan. So, alam nyo na yung hyperthyroid, alam nyo na hypothyroid. Pag naguguluhan kayo sa sintomas nyo, ang tawag sa thyroid problem, Doc Lisa, is the great masquerader. Magaling magpeke. So, bakit peke itong thyroid na to? Hindi mo mahulaan eh. Usually, pupunta ka muna sa 3 o 4 na doktor bago mahulaan. Siyempre, pag pumunta ka sa cardiologist, nagpapalpitate, baka isipin, ay, may heart problem to. O nagtatae, pumunta ka sa gastroenterologist, ay, nagtatae to, bigyan natin ng pampatigas ng dumi. Kasi nga, malilito ang sintomas niya, buong katawan eh. So, huling-huli, kailangan maisip ng doktor na, uy, thyroid pala ang problem. Mahirap siya, dito, nakatago siya dito. Okay? Minsan, hindi siya lumalaki. So, ang third problem natin, hyperthyroid, hypothyroid. Third problem is cancer or nodule. Ayan, may bukol siya. Ito, mas delikado. Kasi merong thyroid cancer. Okay? Maraming cases ng thyroid. Anong cause? Isa walang cause eh. Smoking, alcohol, stress, puyat, unhealthy food. So, pag may bukol, titingnan kung benign na nodule lang o cancerous. Minsan, binabiopsy. Pag hindi sigurado, binabiopsy. Pero kung marami ng bukol-bukol dito na may thyroid, duda natin thyroid cancer, operahan na agad ito. Operahan na siya. Kasi pag hindi inoperahan, kakalat yan. Ako, delikado po. Okay? So, iodine-rich foods, seafoods, yan. Seaweeds, mataas sa iodine, dried seaweeds, cod, isda, yogurt, potato, fish, tuna, turkey, yan po. Okay? Iodine-rich foods, kailangan. Yung mga vitamins na kailangan natin, exercise, marami ding mga vitamins na kailangan. Okay, may mga zinc, selenium, iron, lahat ito kailangan natin. Calcium and vitamin D. Pag hyperthyroid kasi bumabagsak yung calcium and vitamin D. Nagiging brittle at mahina yung buto. So, kailangan mo ng calcium supplement and vitamin D supplement kung hyperthyroid. Okay, sana nakatulong tong video natin. Malalim na explanation ko. Hyperthyroid, hypothyroid, thyroid cancer, papacheck sa endocrinologist. Huwag babaliwalain. I'm sure marami nanonood sa atin, lalo na yung mga kababaihan. Kala nyo lang, ano ba itong sintomas ko? Bakit ganun ang nararamdaman ko? Kailangan magduda tayo. Okay? Baka minsan hindi maisip ng doktor eh. Usually mahirap to mahuli. Kayo mismo pasyente, alam nyo katawan ninyo, di ba? Alam nyo na may iba. Kung duda nyo may iba, ganito ang sintomas nyo. Ayan o. Hyperthyroid symptom. Ayan o. Infertility, naiinitan, bilis ng heartbeat,
Kala mo nervous ka, hindi ka naman talaga nervous, baka thyroid problem. Pag si Mrs., lagi inaaway si Mr., lagi binabato si Mr., di ba? Baka hindi lang tungkol sa regla yan, baka hyperthyroid siya. Di ba? O, wag na intayin na lumalayo sa mata. Pag mabagal naman lahat, hypothyroid. So, ang daming sintomas, ang hirap malaman, ang simple lang, pa-check ang T3, T4, TSH, huli agad itong sakit para gumaling, para humaba ang buhay.